sa survey. Huwag kayong mabubudol. Ang ating bansa, isipin ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa, ang katarungan, wala na pong rule of law, wala na due process. Tingnan po ninyo yung ginawa nila. Tatanggalin nila ang vice president. Wala na sila ng vice president. Hindi na nila bababalikin ng Pangulong Duterte kung sila lang ang masusunod. Papayag ba kayong lahat? Walang papayag yan. Salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtangkilik. Salamat sa sambayan ng Pilipino na kumikilala sa katwiran, kumikilala sa katotohanan at katarungan. Dante Marcoleta, 38, kalibre 38. Pagpapamarilin po natin ang mga problema ng ating bansa. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Ngayon na po ang susunod po natin, Doktor! Doktor? Oo, doktor yan. Doktor! Matagal na natin wala, Doktor. Matagal na panahon, wala pang doktor na sa Senado. Ang uli po ay si Dr. Flavier, si Senator Flavier. At saka hindi lang po basta-basta, Doktor. Pediatrician! Mga bata, ang sabi ni Dr. Jose Rizal, pag-asa ng bayan ay ang kabataan. Kaya dapat magkaroon tayo ng mga batas na may kinalaman sa kalusugan ng mga bata. Prevention. Oo, prevention. Hindi yung parang magandang. Aantayin namin makakamit. Ang makakatulong mo sa mata! Tapos may idagdag kami, ay total makatulong ito, doktor ito. Pero ang balita ko, mga 8 na pasyente namatay na. Either mali yung medisina binigay niya, o pinatay niya kasi ayaw bayan. Dr. Mata. Hey! Ako po si Doc Marites! Marites na kayo dyan! Marites! Salamat! Ako po ang representative ninyong lahat! Dahil mga Marites din kayo! Bakit naging Doc Marites ako? Dahil nga sa aking social media na 3 million na ngayon, kayo po ang nagbansag sa akin dahil nag-election lang naman ako ng health, tapos may nakita akong showbiz na balita na may naghihiwalay, sinishare ko. Ang sabi ng follower ko, Doc, hindi ka lang doktor, Marites ka pa! Kaya naging Doc Marites! Ngayon, sa pag-nilay-nilay ko, ang pangalan ko pala shortcut ng Marites. Mata, Richard, Tesoro. So, Marites! Kaya inangkin ko na po dahil nasa birth certificate ko po na Marites ako. Calling ko po yun. Pero magiging good sa Marites po tayo ng Senado. Agree ba? Yes! Kunya na, Elias, kunya na. Tesoro ang ating middle name. Katulad po kami ng middle name ng ating number 1 senator na si Senator Bong Tesoro. Palakpakan po natin. Siya po ay aking pamangkin. Anak po siya ng aking first cousin. Sabay po kami lumaki. Noong si Tatay Digong ay mayor pa, si Titi pumunta sa bahay. So ako pinagkatri siya ni Titi Duterte. Nung si Senator Bongo po ay naging senador, ako po isa sa mga advisor. Ang galing-galing po ng mga projects ni Senator Bongo. Agree ba kayo? Pwede ba pagbubutuhin niyo si Senator Bongo?
nagbilid po sa Malasakit Center sa gawa ni Senator Bongo. Ako po nasa private hospital. Napansin ko po, hindi po lahat ng na-admit sa private hospital ay mayayaman. Agree po ba? Ang problema, pag-uwi nila, ang laki ng billing nila. Kaya lang po ang Malasakit Center nasa public hospital. Agree ba kayo na lagyan ng Malasakit Center din ang private hospital? Alam nyo yung kaibigan ko sa Brazil, sabi niya, Richard Valdez Lata! Ang susunod na po natin, Progress ang... Oo, itong susunod natin kandidato, napatunayan niya na kailangan napakadaling paunlarin ang isang organisasyon. Kung gagamitin sa tama ang wala na kung dapat patunayan. Totoo! Hindi lang siya isang pastor. Yun! Kilala bilang isang pastor! Isang magaling na leader. Mga kababayan, Go! Apollo! Libre! Atrás se pastora por los sitios de la vida, hay una fiesta atrás, en la ronda lota, a no se le entra la polis. List ng mga anak na ng tao na kandidato, manalo, maka-voter as senator was a moral Pastor Gulong para sa citizen. Magandang araw mga kababayan at mga kapwa Pilipino at mga Pilipinas sa buong sanlibutan. Ako ang ating mga kababayan ng OFW sa kabayang daga. Palayan po kayong lahat ng nakilala sa araw nito habang kayo ay nanonood sa ating video message nito. Ang tanong po ay bakit mo kailangan ito sa Mayo 12 si Pastor Apollo Siguro. Boto po ninyo sa pag-gusto ko po kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na pinagkaloob sa kanila. At aasahan po ninyo ang aking pangako nito. Hindi po ako pwedeng kainin ng sistema ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa aming daan ng pamamahala. Kaya maasahan ko ninyo ang aking pangako nito na hindi babago. Hindi ako tumakbo para sa pera, hindi ako tumakbo para sa pabor, hindi ako tumakbo para sa ambisyon. Ako po'y narito, ipinagkaloob ng Diyos ang pagkakataon ito na hindi inaasahan sapagkat iplano ang ating nakilala sa pagmamit sa inyo na ituwid natin at ayusin natin ang bansang Pilipinas. Tulad ng sinabi ng isang pamosong Indian actor, may balik ang questionin ang lahat ng bagay. Kapag mamimili ka ng grocery, question mo ang mga binibili mo. Kung harina ba ito? May halo ng bato ang bigas. Nagbubulawan ng maayos ang sabon na ito. Kapag bumibili ka ng motorsiklo o sasakyan, tinatanong mo kung ilan ang tinatakbo nito kada litro.
Maayos ba ang after-sales service? Kahit bullpen lang ang dinili mo, ang dami mo pa rin tanong. Lahat na lang pinag-question mo palagi. Nangyaman sa isang bagay. Kapag pinagpili ka ng namamahala ng isang bansang malaya ay sa bansang pinunong may paglaki at bansa na pwedeng magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya, kaibigan, kababayan, panahon na po ito para ating gamitin ito lamang ang magdudulot ng future para sa ating bansa. Kaya, sa gabay ng ating dakilang Diyos at sa inyong mga pagtitiwala sa aking bilang maging senador ng bayan upang ayusin natin ang Pilipinas, ako po ay nangangako na hindi ako magbabago sa ating pinangako. Hindi ako maaaring kainin ng sistema. Ulitin ko, hindi ako kumakandidato para sa pera, para sa pabor, at para maging kanya. Yan pong lahat ay hindi ang aking ambisyon. Ang aking pong tunay na ambisyon ay ayusin ang ating bansang Pilipinas. Masasabi ko ninyo ang pangako nito, hindi ko ako magmamali. Sa gabay ng ating dakilang Diyos at sa kapangyarihan ng inyong pagboto, gamitin ang daliri ito para sa isang maunlad, mapayapa at malayang bansang Pilipinas. Ako po si Pastor Apollo C. Deloy, 53, number 53 sa inyong baluto. Ayusin natin ang Pilipinas. Salamat po at maraming lahat ng ating dakilang Diyos ngayon at magpapalala. Kung ang susunod natin, guess what? Magaling na abogado na naman! Mga kababayan, ito na po ang ating susunod na kandidato, Vic Rodriguez! Senator Vic Rodriguez, number 56. Magandang gabi sa ating lahat. Bago ko po ibigay ang aking mensahe sa ating ginagawang meeting de Banse, let me take this opportunity na pasalamatan kayong lahat. Isang karangalang makampanya kasama kayo. Isang malaking karangalan na ipaglaban kayo, mga mahal kong Pilipino. Malaking karangalan na ipaglaban ang kalayaan at soberanya ng ating bansa. At ngayong gabi, tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ay nakaharap sa maling direksyon. Maling direksyon ang tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. At hindi natin maasahan na tayo'y mapupunta at makakarating sa ating destinasyon kung mali ang ating tinatahak na landas. Isinuko ang ating soberanya. Nasaksihan natin lahat ngayong gabi. Ibinoto, ipinahiram ng sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino. Subalit kasalukuyang pinagtatangka ang nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Papayag ba kayo niyan? Si Vice President Inday Sara Duterte binigyan ng 59% approval rating ng mamamayang Pilipino. Hindi lamang natitigil dyan,
61% ang nagsabi sila'y tiwala at panatag sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Kinakailangan natin siyang proteksyonan. Kinakailangan natin siyang ipagtanggol. Kanya nakikiusap po ako sa inyong Duterte! 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 Bill away from poverty, binigyan mo pa ng zero funding ang PhilHealth. Nasaan ang puso ng administrasyon ito? Kaya hinihingi ko po ang inyong tulong sa pagsasara ng ating kampanya ngayong gabi sa ating meeting de avance. Tulungan po ninyo ang buong Duterte. At ako naman po ang inyong lingkod, malayang nagpasuri, nagpakilala, nagpakilatis, nagpatimbang sa inyo. At kung sakasakali sa ginamit ninyong panukat at panimbang, ako ay pasado, sana ho ay mapahiram ninyo ako ng inyong sagradong tiwala, sagradong mandato at sagradong boto bilang senador ninyo pagdating ng May 12, 2025. Muli ho, sa aking pagsasara, ako alam ko na hindi kayo matatakot at magpapatakot doon sa kabila. Duterte kayo o hindi? Duterte kayo o hindi? Mahal niyo ba si Tatay Digong? Mahal niyo ba si Bibi Inday? Totoo ba yan? Kahit ano mangyari, hindi tayo magpapabili. Pamilya. Nakita niyo kung sino mga nangangailangan ng magandang kinabukasan. Salamat po. Ang kailangan niyo ang mga o ang Duterte din. Isigaw nila. Hindi ko marinig ang likuran. Sila dahil alam nila ang kasinungalingan nila. Sino ang sinungaling? Sino ang sinungaling? Sino? Siguro ang sigaw ng sambayan ng Pilipino. Alam namin nanonood kayo ngayon. Ramdam na ramdam nyo ang hilagpis ng mga Pilipino. Mayo 12. Umaabot ako muli sa inyo. Duterte. Derecho. Pwede. Walang bulahan. Galing sa puso nyo yan. Totoo yan. Mahal nyo si Tatay Digong. Malaki ba ang tiwala nyo kay Tatay Digong? Si Tatay Digong, ibinigay niya ang tiwala niya sa Duterte. Ibinigay niya ang tiwala niya dahil alam niya, ipagpapatuloy kami lahat ang kanyang laban na naiwanan. At ang kanyang ipinaglalaban ay ang sambayan ng Pilipino, kayong lahat. At sino ay maglalaban ng Duterte? Ang sambayan ng Pilipino, kayong lahat. Palakpakan! Says she offered to praise and not hungry.
the social media na mga sa mga school, spend the day scavenging. Ang suspect at gumagamit ang walang droga. Di ba sa atin nga? Sa halip na tutukan ang kumakil na siya krimen, droga at korupsyon. Mas hina ang samang interes at gastunan sa bayan. Kakinabang palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Duterte! 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 Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi! Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa lalim ng ulan. Gutom, walang ayuda, Wala kayo ida! naipit sa traffic, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi.